Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na mag-atid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So yan po, brothers and sisters, muli sa mapagpalang umaga sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or nariyan man kayo naninirahan sa ibang bansa. Samot dalangin ko lagi, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan. So ang ibabahagi ko po sa inyo, brothers and sisters, na mabuting balita, ito po ay ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ayan. Kumbaga parang universal yung pag-ibig ng Diyos, at wala pong itinatangi ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Ayan. So yan po yung tutunghayan po natin sa bidyong ito. Sana po kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall, ay panoorin po ninyo hanggang sa matapos, upang nang sa ganon makamtan po natin yung pagpapalang minimithi po natin, at yung buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, yung maunawaan natin kung ano nga ba ang inihahayag sa atin ng Panginoon. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. So sa English po, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Yan. So kung tayo daw po ay mananampalataya sa kanyang bugtong na anak, ay tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ganyan po tayo kamahal ng Diyos, ganyan po kamahal ang sanlibutan. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mapawalang sala at magkamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung hindi po tayo maikipag-isa o hindi po dahil sa Panginoong Hesus, ay hindi po mawawala ang ating mga kasalanan. Ayan, mananatili po yung ating mga kasalanan. So sa paraan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Siya po ang nagbuwis ng buhay sa krus. Ngunit ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At ngayon, umakyat siya sa langit at naluluklok sa kanan ng Ama na makapangyarihan sa lahat. So kaya kung sino man ang makipag-isa sa Kanya at manalig at manampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, maliligtas po. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago palikhain ang daigdig, at alang-alang sa inyo ipinahayag siya bago sumapit
ang katapusan ng mga panahon. So ayan po, sa pamagitan ng Panginoong Hesus ay nalalaman na po natin ang mga bagay bago pa dumating ang katapusan ng mga panahon. Kaya kung ano man yung mga bagay na iyon na darating, nalalaman na po natin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Tinatawag po tayo ng Diyos na anak. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Tayo lang po ang walang pagmamahal sa Diyos. Pero ang Diyos, nagpapatunay po na tayo'y mahal niya. Ayun lamang po yung isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mapawalang sala tayong lahat. Hindi po ba yan talagang kalugod-lugod yung pagmamahal niya sa atin? Ibinuhos niya na ang lahat para mahipakita sa atin ang tunay niyang pag-ibig sa sanlibutan upang tayo'y iligtas sa pamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, at namatay po dapat doon yung ating mga kasalanan. Sa kanyang muling pagkabuhay, tayo man ay may bagong buhay, panibagong buhay na kaugnay sa Panginoong Hesus. So ayan po dapat yung pamumuhay natin ngayon. Kaya dapat itinatakwil na po natin yung lumang buhay sapagkat tinubos na po tayo dyan. Kaya bitiwan na po natin yung lumang buhay natin. Manahan po tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon at sumunod tayo sa kanyang mga tuntunin upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. At higit sa lahat, pinagkalooban po tayo ng Espiritu. Ayan, unang-una, para mahipakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, napako sa krus at namatay. Ng ikatlong araw, siya'y muling nabuhay para sa atin po. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. At yung pangalawa, walang itinatangi ang Diyos. Lahat po tayo ay kanyang iniibig. Nang sinugo niya ang kanyang anak, which is ang Panginoong Hesus, lahat tayo'y napawalang sala. Kaya yan po ang tandaan natin. Napawalang sala na po tayo. Ngunit ang nakakalungkot po sa atin ay ayaw po nating bitiwan yung lumang buhay natin. Ayaw nating iwaglit yung lumang pamumuhay natin. Ayaw nating kalimutan yung lumang pagkatao natin. Ayan po ang nakakalungkot po sa atin. Sapagkat inakala po natin na tayo ay makasalanan pa. Yung una po kasi nating kasalanan, ito po yung nagkasala ang unang tao na si Eva at Adan. Lahat ng tao po doon nagkasala po. Ngunit nung dumating ang Panginoong Hesus, kaya po nasusulat nga po dito, ang sabi dito sa aklat ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, kaya nawala na po yun. Yung kasalanan natin doon sa lumang, sa unang tao. Kaya nga po dapat sa pamumuhay natin ngayon ay hindi na po dapat tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Iwanan na po natin yung lumang pagkatao natin. Iwanan na po natin yung lumang buhay natin. Iwanan na po natin yung lumang mga ginagawa po natin. Sapagkat wala na po yan. Dapat nililinis na po natin yung ating katawan, yung ating mga gawa, yung ating pagkatao. Dapat may bagong pagkatao na po tayo. Dahil dumating nga ang Panginoong Hesus, inihandog para sa atin upang ang lahat ng mga kasalanan natin ay mapawalang sala ang lahat ng tao. Nakakalungkot po dito. Pumuti ng buhok natin lahat hindi pa rin natin alam na pinatawad tayo ng Panginoon ng Diyos. Dahil kung alam natin na pinatawad na tayo ng Diyos, dapat winawaksin na po natin yung lumang buhay natin.
which is napakaliwanag po dito nung sinabi dito sa aklat ng unang Pedro. Yung mga ginagawa natin na minana natin sa ating mga magulang, itinuro sa atin. Sapagkat yung mga magulang, hindi naman sa hinahamak po natin. Ayon sa Biblia po, yung unang mga magulang po natin, pinanggalingan po ng ating mga magulang din. Yun po ay mga hintel po. Kaya tayo po ay lahi ng mga hintel. Ayan po yan, kaya nananatili. Actually, wala na po yan napatawad na po ng Diyos. Yung mga hintil, pinawalang sala na rin po yan. Nung dumating ang Panginoong Hesus, at nung dumating din si Apostol San Pablo, sapagkat si Apostol San Pablo po yung itinalaga ng Panginoong Hesus doon na mangaral sa mga hintel. Kaya lang marami po ang itinapon noon ng Diyos sa iba't ibang dako. Kaya yung iba siguro hindi nakapakinig ng salita ng Diyos noon, yung mga magulang natin o yung mga ninuno natin. Kaya hanggang ngayon, dala-dala po natin yung kaugalian pong iyon na itinuro sa atin ng mga magulang. Kasi mga hintil po, wala pong kinikilalang Diyos yun. Ganon din po yung mga pagano. Para sa kaalaman po natin. So dapat nagigising na po tayo ngayon sa pamumuhay natin. Sapagkat nalinis na po tayo nung dumating ang Panginoong Hesus, sapagkat sabi nga dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Buhay na walang hanggan po. Ipagpapalit po natin sa mga ginagawa po natin na hindi naman po matuwid. Ayaw natin bitawan yung lumang buhay natin. Ayaw natin iwaglit yung lumang pagkatao natin. Dapat itinatapon na po natin yan. Ayan. Kaya pinagkalooban po tayo dito ng ang sabi ng Diyos. Ganyan po tayo kamahal. Inutos na ang kanyang bugtong na anak. Tayo'y napawalang sala at lahat tayo walang itinatangi ang Diyos. At higit sa lahat, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu. Ayan po yung Espiritu, ang tanda po para sa atin. Na tayo po ay nananahan sa bagong buhay na nakakabit sa Panginoong Hesus. Nasa Panginoong Hesus ang buhay. Siya ang tumubos sa atin. Kaya siya rin ang magkakaloob ng buhay sa atin sa pamamagitan niya. Siya kasi ang pinagkatiwalaan ng Diyos Ama. Ibinigay sa Kanya ang lahat ng bagay sa kapamahalaan ng Panginoong Hesus. Ipinailalim sa kapamahalaan ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay. At nandito po yan sa aklat ng Mateo. Kaya nga nung ipinagkaloob na sa kanya ng Ama ang lahat ng bagay, ipinailalim na sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kaya nagsabi ang Panginoong Hesus, ang sino mang napapagal ay lumapit sa akin at papagpapahingahin ko. Kaya sa pamagitan ng Panginoong Hesus, tayo'y napawalang sala, mga kapatid. Ngayon, pinagkalooban tayo ng Espiritu. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 17 hanggang 18. Pakinggan po natin ang sabi dito. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko'y
magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Ayan, kaya mag-ingat po tayong lahat at baka hindi po natin makamtan itong pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa atin. Baka hindi po ito natin makamtan, sayang lang. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos yan. Kaya dapat tanggapin po natin yan ng may pagpapakumbaba. Huwag na po tayong mamuhay sa walang kabuluhan katulad nung sinabi ni Apostol na Pedro. Magbagong buhay na po tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Lumapit po tayo sa Kanya at lilinisin po tayo ng Ama. Huwag po nating sayangin ang panahon natin sa mga gawang mapapahamak lamang po tayo. Sapagkat ang espiritong ito na ipinagkaloob sa atin ng Ama, ito po yung gagabay sa atin habang tayo'y nabubuhay. Kaya malalaman po natin ito na nasa atin kasi ito po yung magtuturo sa atin Ito po yung gagabay. Yung espiritong ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya doon po natin malalaman na nananahan sa atin ng espiritong ito. At hindi lamang po yan. Pati ang Diyos Ama at Diyos Anak mananahan din po sa atin. Pero meron po tayong mga bagay na dapat gawin. Lahat po yan. Yung espiritu na ipinagkaloob sa atin, may gagamitan po tayo dyan. Kaya ipinagkaloob sa atin yan. Kaya nga sabi dito, sa pangalan ko'y magpapahayag sila. So malalaman po natin na nasa atin ang Espiritu ng Diyos kung tayo po ay magpapahayag ng Kanyang salita. Kasi yan po yung sinabi ng Diyos Pakinggan natin ulit. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao at sa ngalan ko'y magpapahayag. Ayan at sa ngalan ko'y magpapahayag. Meaning, kapag nasa sayo ng Espiritu ng Diyos, magpapahayag ka ng salita ng Diyos, hindi yung salita ng tao. Salita ng Diyos, ang ipapahayag po natin. Kaya po tayo pinagkalooban ng Espiritu upang ipakilala po natin ang Diyos, ang paghahari ng Diyos. Ayan po ang purpose noon. At nang sa ganon, ang lahat, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo at gawin yung mga alagad ko ang lahat ng bansa. Kasi dahil sa espiritong iyon, yun yung magtuturo sa atin. Pakinggan natin dito sa Aklat ng Juan 14:16 hanggang 17. Ayan, ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at mananahan sa inyo. Ayan po yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin na espiritu, yung binasa po natin dito sa Aklat ng Gawa ng mga Apostol, chapter 2, verse 17 hanggang 18. Ayan po, ang espiritong ito dito sa Aklat ng Juan 14:16 hanggang 17. Bibigyan niya tayo ng dadalaan. Sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay
isa pang patnubay na magiging kasama natin. Ayan, magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ayan, nananahan po sa atin ito. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Inialay na niya ang kanyang anak para sa atin, sa ikaliligtas po natin. Tapos pinagkalooban pa niya tayo ng kanyang espiritu na siyang magtuturo sa atin at gagabay. Tuloy natin sa 14:26 nang sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So kapag nasa atin na po ang Espiritong ito, kaya mag-ingat po tayo, baka hindi po natin ito makamtan. Baka hindi po natin ito mapakinabangan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung babaliwalain po natin ito, ayan o, siya yung magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Inalay na niya ang kanyang anak upang maligtas tayo, malinis tayo. Tapos pinagkalooban pa tayo ng Espiritu niya upang tayo ay maging kanya. Ayan po ang malungkot niya na sa pamumuhay po natin ngayon. Napakaraming tao na napakahirap iwanan yung lumang buhay. Milyon-milyon pang tao. Kasi ako sa personal kong pakikipag-ano sa mga tao, wala eh. Kahit makinig sila ng salita ng Diyos, makinig ng makinig, hindi nagbabago. Ganun pa rin ang pamumuhay. Hindi pa rin kilala ang Diyos, namumuhay pa rin sa salita ng Diyos. Kapatid, kung tayo po ay binago na, dapat natutuwa tayo kapag mayroon nagdadala ng mabuting balita. Dahil yan po ang nasusulat. Nandyan sa Isaiah po yan, sa aklat ng Isaiah. Dapat natutuwa tayo sa mabuting balita. Pero kapag mga chismis, ay tuwang-tuwa tayo. Kapag mga kwentong barbero, tuwang-tuwa tayo. Pero kapag salita na ng Diyos ang naririnig natin, yamot na yamot tayo. Iisa lamang po ang dahilan yan. Hindi natin kilala ang Diyos. At hindi natin kilala ang Panginoong Hesus. Nakalimutan na natin na tayo'y nilinis na sa pamagitan ng Panginoon. Tayo'y naligtas na sa pamagitan ng Panginoon. Tayo'y pinawalang sala na ng Diyos Ama sa pamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkapako sa cross. Nang ikatlong araw siya'y muling nabuhay, tayo po ay may bagong buhay kay Kristo. Ang nakakalungkot, ayaw nating iwanan. Gusto natin manatili sa lumang buhay. Gusto natin manatili sa bulok na pagkatao natin. Bulok po yan pagkatao natin kasi gawain ni Satanas yung mga ginagawa natin eh. Ni isa doon, walang gawain ng Diyos yun eh. Yung lumang buhay natin, wala. Ganyan din po ako nung ako'y nasa sanlibutan pa. Puro kabulukan ang nasa isip. Galing po ako ng sanlibutan, hindi naman ako galing sa langit eh. Galing ako ng sanlibutan, kaya alam ko kung paano ang gawa ng sanlibutan. Medyo pinalad nga lang dahil tinawag ako ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Kaya ngayon, ipinakikilala ko po sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kayo din po, darating din po ang araw na kayo din po ay magpapakilala rin po sa Diyos. At pararangalan din po ninyo ang Diyos sa pamagitan ng mabubuti niyang gawa. Huwag po nating tularan yung nangyari noon sa mga Israelita. Kaya baguhin na po natin ang pamumuhay natin. Ayan, tapos dito sa
15:26. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paririto mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ayan po. Kaya po tayo nakakapagsalita ng salita ng Diyos kasi dahil sa Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya siya po yung magpapatotoo na ang Panginoong Hesus ay buhay. Dahil sa Espiritong ito. Kaya kung inyong papansinin po, ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 15, verse 26, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paririto mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya malalaman po natin yan, kapatid, na sa atin po yan, kung tayo po ay nagpapatotoo sa mga ginawa ng Panginoon. Katulad po niyan, sa pamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkapako sa krus, siya'y namatay at muling nabuhay ng ikatlong araw. Yan po yung patotoo po natin. Hindi po yan magagawa ng tao na ordinaryo. Yung wala pag espiritu na nagmumula sa Panginoon. Paano ka nga magpapatotoo kung hindi mo naman kilalang ipapatotoo mo? So ganyan po ang pagkakakilanlan po natin. Tungayan pa rin natin dito sa aklat ng Juan chapter 16, 13 hanggang 15. Ang sabi dito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabi sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Sa Panginoon magmumula. Kaya kung nakapagsalita man tayo ngayon, ganito, katulad sa akin, nakapagsalita ng salita ng Panginoon, hindi po sa akin nagmumula yan, hindi sa sariling isip ko po. Ang Espiritong ipinagkaloob sa akin, yan po yung nagpapahayag. Paano ka makapagpahayag kung hindi mo kilala yung ipapahayag mo? Kung hindi mo paano mo ipakikilala ang Diyos kung hindi mo kilala? 'Di ba? Ikaw ba halimbawa may kaibigan ka. Ang tao naman kasi makakita lang ng makakausap lang ng tao, papakilala na agad, kaibigan na agad kahit kakikita lamang nila. Ganyan po ang sanlibutan. Masyadong mapagmalaki sa kapwa, pinagmamalaki ang kapwa-tao. Instead na ang Diyos ang ipagmalaki po natin. Kaya nawala na po tayo. Dahil sa mga gawa nating iyan, lumalayo sa atin ang Espiritu ng Diyos at hindi maipagkaloob sa atin. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, baka hindi po natin mapakinabangan ng mga bagay na iyan na ipinagkaloob sa atin. At hindi lang yan, pinagkaloob sa atin ng Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu na magtuturo sa atin ng lahat ng bagay, at ang Espiritu ng katotohanan na siyang magiging kasama natin magpakailanman. Ayan po. Hindi lamang yan. Pati ang Diyos Ama at Diyos Anak mananahan din po sa atin. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan chapter 14, 21 hanggang 23. Na ang sabi dito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin siya ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Nakita niyo po yung pag-ibig ng Diyos sa atin.
na ayaw niya tayong iiwan. Lagi silang nariyan kung susundin po natin ang mga utos ng Panginoon. Kung iibigin natin ang Panginoon, sapagkat inibig po niya tayo sa pamagitan ng pagbuwis ng buhay niya sa atin upang tayo'y malinis. Nalinis na po tayo. Huwag po nating kakalimutan yan. Kaya gumising na po tayo doon sa pagkakatulog natin. Magbangon tayo sa mga patay, sapagkat ang Panginoong Hesus nagbangon na mula sa pagkamatay niya, at nung ikatlong araw ay nabuhay siya, nagbangon siya nung ikatlong araw. At ngayon naluluklok sa kanan ng Ama ng makapangyarihan. So yan po ang tandaan po natin. Ang Panginoong Hesus nagbangon sa mga patay. Binuhay ng muli ng Diyos. Tayo man ay may bagong buhay na kay Kristo. Ang problema, nakakalimutan po natin. Mahimbing po yung pagkakatulog natin sa pangapatay. Nakalimutan na po natin na pinatawad na tayo ng Panginoon. Nawala na po yung unang kasalanan po natin. Kaya dapat ngayon, kung tayo ay nananahan na sa Panginoon, dapat hindi na po tayo nagkakasala. Huwag na tayong gumawa ng panibagong kasalanan sapagkat nalinis na po tayo eh. Dapat may bagong buhay na tayo. Kaya yung nasusulat sa aklat ng Juan 3:9 na kailangan tayo ipanganak ng muli. Which is yun nga, yung sa Espiritu. Kailangan tayo mabautismuhan ng Espiritu. Kasi malaman natin yan eh. Kung nasa atin na yan, magpapahayag tayo. At saka matutuwa po tayo. Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, matutuwa po tayo. Ako matuwain po ako eh. Mula nung pagkabata ko. Tuwang-tuwa ako kapag mayroon nakikinig kahit na hindi ko naintindihan. Ganyan po ako kahit nung bata pa ako. Pupunta ako sa mga piyesta, kasama ko yung lolo ko. Kasi sa lolo ko ako lumaki eh. Pagka pumapasok na kami sa simbahan, agay tuwang-tuwa ako. Kapag nagsisermon na yung pare. Pero wala naman ako naintindihan. Basta naramdaman ko lang, nabibless ako. Hanggang sa nagkaedad na ako, hanggang sa ngayon. Natutuwa ako kapag may naririnig akong nangangaral ng salita ng Diyos. Ganyan po tayo kapag tayo ay nasa Diyos na. Natutuwa tayo sa tinig ng Panginoon. Pero kung wala sa atin, nang wala pa tayo sa Diyos, tayo ay nasusuya kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. Ganyan po si Satanas eh. Suyang-suya kapag naririnig ang salita ng Diyos eh. Ayaw niyang maririnig. Kaya yan po yung nagpapakilala sa atin, sa pagkatao natin. Kahit anong sabihin natin, nakikita po yan sa mga gawa, sa bunga natin. Sa bunga, hindi naman mapipitas ang saging sa puno ng igos eh. Diba? Hindi mapipitas ang mangga sa puno ng ubas. So kung ano yung pagkatao natin, kung galit tayo sa salita ng Diyos, makikita at makikita yan sa atin. Hindi po tayo nakakapaglihim sa Diyos. Lahat ay hayag para sa Diyos. Ayan po. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka itong mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi po natin makamtan. Baka hindi po natin mapakinabangan. Sayang po kapag ito'y in-ignore natin. Binaliwala natin itong kaloob sa atin. Mahal po tayo ng Diyos. Pero may mga dapat tayong gawin. Alam naman, nakatunganga lang tayo. Na kailangan parangalan natin yung nagkaloob sa atin ng mga espiritual na bagay na yan. Kaya ang paalala ko sa inyo mga kapatid, basahin po natin. Kaya sabi ko, paalala ko po sa inyo, mag-ingat po tayo. Baka marami sa atin ang hindi magkamit nito na mga kaloob na ito. Katulad nung nangyari doon sa mga Israelita na marami ang nanggandamatay sa ilang. At hindi sila nakarating doon sa lupang pangako ng Diyos. Ganyan din po sa panahon natin ngayon. Kailangan maging matatag po tayo. Hanapin po natin ang katotohanan.
Hanapin natin ang salita ng Diyos. Yung totoo na salita ng Diyos. Hindi yung mga malalaman po ninyo ang totoo na salita ng Diyos. Yan po ay nagagaling sa isang tao na hindi tinuruan ng kapwa-tao. Pero kapag ang tao ay nanggaling yung salita ng Diyos ay nanggaling sa nadatnan lang siya ng salita ng Diyos, imitation po yan. Hanapin mo natin yung mga taong nagpapahayag ng katotohanan. Yung hindi tinuruan ng tao. Lagi po natin tatandaan yan. Ang turo ng tao ay salita ng tao ang itinuturo. Ang tagalupa nga nagsasalita ng mga bagay tungkol sa lupa. Pero ang galing sa langit nagsasalita ng mga bagay na makalangit. So doon po natin malalaman yan. Kaya kapag nakikinig po kayo, pakinggan ninyo yung mga inaaral sa inyo. Isang paalala po ito bilang magkakapatid tayo sa Panginoon. Ayoko pong maligaw kayo dahil sa mga maling pahayag. Kaya maging matalino po tayo. Pakinggan po natin ang isang nangangaral. Kapag ang ipinangangaral niya po ay mga bagay sa sanlibutan ito, yan po ay imitation po yan. Hindi po totoo yan na nagmula sa Diyos ang karunungan. Sapagkat ang nagmula sa Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan. Ay, ito na pala. Ay, napakabuti ng Diyos. Hawak ko na. Ay, siya. Ayan. Pakinggan po natin. Kaya ito po yung pakikinggan ninyo. Ito po yung tandaan ninyo. Kapag kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, talasan po ninyo yung pandinig ninyo. Ganito po, pakinggan po ninyo at unawain po ito. Ganito po yung dapat ninyo. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ayan. Maliwanag po dito, ito lamang po ang sundan ninyo. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Kaya po kapag ang nangangaral ay ang pinapangaral nila yung mga bagay sa sanlibutan ito, hindi po yung salita ng Diyos, yan po ay wag ka nang magdalawang isip na iwanan po yan yung nangangaral na yan. Yan po yung palatandaan upang hindi po tayo maligaw. Sapagkat ang tinuruan ng tao ay magsasalita noon, salita ng tao. Ginagamit lamang ang salita ng Diyos pang front. Pero ang totoo noon ang ipinangangaral yung mga bagay dito sa sanlibutan. Which is, ang namumuno po dyan sa mga bagay na yan sa sanlibutan ito ay ang dyablo. Ba't mo ipangangaral kung talagang galing ka sa Diyos? Bakit mo ipangangaral yung mga bagay sa sanlibutan ito? Bakit mo ipangangaral yung mga bagay-bagay na yung kinamumuhian ng Diyos? Ang ipangaral natin yung salita ng Diyos. Sapagkat pakinggan po ninyo, tuloy natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Ayan po. Espiritu Santo ang nagkasasalita po niyan. Katulad nung tinunghayan natin dito sa aklat ng Juan 14 na 17. Ayan po, ang Espiritu po. Kaya kung mayroong nagpapahayag, ayan po, maging smart po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa nagpapahayag. Kapag ang ipinangaral ng nagpapahayag na yan, wala sa Biblia, at yung mga bagay dito sa lupa, ang pinapaulit-ulit niyang ipinangangaral, wala po yan, imitation po yan. Madaling mapunit yan. Ayan po yung gawa sa dayami. Hindi po gawa sa bato. Kasi ang dayami, madaling mabasa lang yun eh. Wala na, sira na yun. Kaya yan po ang paalala ko po sa inyo. Upang hindi po tayo maligaw, pakinggan po ninyo yung inaaral nila, yung itinuturo nila. Kapag ang itinuturo ng isang nagtuturo ng salita
yung mga bagay sa lupa, yung mga bagay dito sa sanlibutan, yan po ay imitation. Yan po ang tandaan ninyo. Or dayami yung ginagamit niya. Madaling mapunit. Dapat pakinggan po ninyo ang nangangaral na legit, na totoo, nagsasalita ng mga salita ng Diyos, nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Yan po yung sinugo ng Diyos. Ayan po, napakalinaw po. Ayun, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Di ba katulad nga sinasabi ko sa inyo, ako negosyante ako ng tahong. Ngayon, pinapagtinda kita ng tahong, isinisigaw mo taho o kaya galunggong. Sino kang, bakit kita i-hire? Pinapagtinda pinagtitinda kita ng tahong taho yung isinisigaw mo. Ganyan po natin makikilala yung taong galing sa Diyos. Kaya siyempre kapag sinugo ka ng Diyos, salita ng Diyos ang ipahahayag mo. Hindi yung mga salita ng sanlibutan, hindi yung mga turo ng tao, kung hindi turo ng Espiritu na naggagaling sa lupa, sa langit. Kasi kung mga, di ba? Tauhan kita Tahong yung business ko taho ang isisigaw mo. O kaya galunggong. Hindi ka totoo na hindi kita tauhan. Kasi ang business ko taho ay tahong Tapos isisigaw mo galunggong. Kaya dyan po natin makikilala. So ngayon, dako na po tayo. Itong paalala ko po sa inyo mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Baka marami sa atin ang hindi magkamit ng mga kaloob ng Diyos. Baka hindi po natin ito makamtan. Sayang po kung hindi natin makakamtan ang kaloob sa atin ng Diyos. Nilinis na tayo sa pamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus at ng kanyang pagkabuhay, tayo'y nabuhay ng muli. So mag-ingat po tayo. Kaya ang panyaya ng Espiritu, ang sabi dito ng Espiritu sa aklat ng Hebreo, kaya ito po ang paalala po sa atin. Kaya mag-ingat po tayo. Ang sabi dito, kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Doon tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayon nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya kinapuutan ko ang lahing iyon at sinabi ko lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. So mag-ingat po tayo. Baka isa po tayo sa hindi magkamit ng mga pangako ng Panginoon. Ayan po. Mag-ingat po tayo. Baka matulad po tayo dito. Tuloy natin. Pakinggan po ninyo. Magbuti po. Maganda po itong paalala. Kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamahinga sa piling ko. Ayan po ang pag-ingatan natin. At baka hindi natin mapakinabangan itong mga bagay na ito na ipinagkaloob sa atin, o yung pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kapag hindi po natin alam ito, sayang. Kaya mag-isip-isip na po tayo. Tuloy. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama
ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo ay di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. O di ba? Tayong lahat ay kasama ni Kristo kung tayo'y magiging matatag sa pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang Kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng Kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya huwag tayong maging suwail, mga kapatid. Sundin natin ang utos ng Panginoon. Kung gusto po natin magtagumpay at makamtan po natin ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, at nang makapasok po tayo doon sa bagong lupa, bagong langit, bagong Jerusalem. Ayan po. Baka masayang po. Hindi natin makamtan ito. Kaya mag-ingat po tayo. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan. Ayan, di ba? Baka hindi natin pakinabangan yung mga naririnig natin, at yung mga narinig natin na mga ibinigay, pinagkaloob sa atin ng Diyos, baka hindi po natin mapakinabangan yan. Sayang po. Kaya mag-ingat po tayo. Ang balita kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Ayan o, hindi nila pinaniwalaan. Ito po yung mga Israelita noon na hindi nakarating doon sa lupang pangako ng Diyos sa Kanaan, sapagkat sila nga ay mga suwail, nagkasala. Kaya doon sa ilang pa lang, naggandamatay na. Baka ganyan mangyari sa atin. Kaya kaingat po tayo, mga kapatid. Baka isa sa atin ay hindi makarating doon sa kapahingahang iyon na tinutukoy ng banal na kasulatan. Kaya mag-ingat po tayo, at kailangan maging maingat po tayo sa pakikinig ng mabuting balita. Baka yung pinakikinggan natin hindi mabuting balita. Yung balita ng mga barbero, balita ng mga pupugo. Ayan. So yan po, mga kapatid. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa Kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa. Hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ayan. Hindi nakapasok yun. Kaya mag-ingat po tayo. Baka tayo man ay hindi makapasok. Tayo man maganda. Ito nga, nagandamatay na kayo. Marami na sa atin mga makasalanan. Talagang so yan po, paalala po sa atin, mga kapatid. Paalala ko po sa inyo na mag-ingat po tayo. Suriin po natin yung mga bawat bagay na ating gagawin. At baka isa po tayo sa hindi magkamit ng mga pangakong ito. At baka masayang lamang po. Para lang tayo naglalangoy sa sabaw ng pusit niyan. Ay siya. Tayo medyo magigigi na. Palitan na natin yung ating pamumuhay ng mapayapa, hindi yung magulo.
So, yan lamang po mga kapatid. Sana nagdulot sa inyo ang mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus. Bagong buhay, bagong pagkatao, bagong pag-asa, bagong kalakasan, lahat bago. Magdulot po sana sa inyo ito. At idadalangin ko po sa Ama, kayong mga makapamanonood nitong video ito, yung mabuting balitang ito ng Panginoon, dadalangin ko po na kayo'y magkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong lakas, bagong pag-iisip, lahat bago sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Yan lamang po, brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin kong lagi, sumain nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Sumain nyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus hanggang sa muli. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.